Ephesians chapter Ito po sa Ephesians chapter 6, verse 10 and 11 po. Sabi po dito sa English, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that He may be able to stand against the wills of the devil." Sa Tagalog po. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang kadakilang kapangyarihan. Dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanahan ng dyablo. Pagpalain po ang salita ng Diyos, tayo manalangin po. Dakilang Diyos, sa umagang ito, salamat po sa iyong mga salita na aming pong makapakinggan at pag-aaralan. Tuloy po ang Banal na Espiritu po ang sa amin po ay mag-guide habang kami po ay nakikinig ng mga salita. Salamat o Diyos sa inyong presensya sa amin pong kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, title po ay Christian Warfare. Ang pagkikipag battle or labanan ng mga Kristiyano. Sabi po nito, Christian life is a battlefield. We are not playing. Ang buhay Kristiyano po daw ay isang pakikipaglaban o labanan. At hindi ho tayo parang naglalaro lang. Una po natin makikita, Christian exhortation. Si Pablo po ay pinapalakas niya ang mga Kristiyano o ang mga manampalataya sa Efeso. Sabi niya, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Be strong in the Lord, sabi ni Pablo. Bakit kaya i-encourage niya na maging malakas o matibay sa Panginoon? Kasi karamihan po ng mga Kristiyano, kabaligtaran po ng strong ay weak, mahihina. So sinasabi ni Pablo, be strong in the Lord. Magpalakas kayo sa Panginoon, maging malakas kayo sa Panginoon. O humingi kayo ng kalakasan sa Panginoon. It is not bodily but mentally strength. Hindi po kalakasang physical ang sinasabi ni Pablo, kundi mentally strength. Yung kaisipan natin ay maging malakas. Kasi ang unang inaatake po ng kaaway, yung ating isipan, yung ating mga iniisip. So, kung sabi nga sa people will perish because of lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. So, maaaring madali kang matalo o ng kaaway mo pag kulang ka sa experience o kaalaman. So sabi niya, be strong in the Lord. Maging malakas ka. Magpalakas ka sa Panginoon. Tandaan po natin na God is always on our side. Ang Diyos po ay lagi pong nasa panig po natin. At lumapit lang tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tulong. Kung kailangan mo ng kalakasan, ipagkakaloob ito ng Panginoon po sa atin. Huwag po tayong mahiya na lumapit sa Panginoon kung kailangan mo ng kalakasan na galing sa Panginoon. Pangalawa po, makita natin, Christian warning. Si Pablo po ay nagbababala, bibigay ng babala sa mga Kristiyano. Sabi, we have an enemy. Meron po tayong kaaway o kalaban. At binabanggit dito, they are two.
Dalawa po ang sinasabi dito, flesh and blood and evil spirit. Ito po yung sinasabi sa sa verse 12 yata ito eh. Ephesians chapter 6:12. Basahin ko sa Peso 6:12. Sabi mo sa 12, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sa 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis ang inyong sa inyong baywang ang sintron ng katotohanan. So ito yung mga kasuotan po natin, yung mga armor po. Sa 12, basahin ko natin yung 12 po. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan, sa may pagkapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, binabanggit po dito na yung ating pong bibigyan tayo ng babala na tayo po mayroong mga kaaway. Una, yung flesh ng ating hilig ng katawan, hilig ng laman, yung worldly things na tayo po ay mas nabibigyan natin pansin ang mga bagay sa kamunduhan, sa mga kamundong gawain. Kasi yung yung desire ng ating katawan po. So, hindi natin alam na tayo pala ay naalipin na ng kaaway. Yun ang ginagamit niya. Tapos sabi rito, mayroon pang evil spirit na tayong kaaway. At ito ay may mga ranking sila, may mga kanya-kanyang ranggo. Ang evil spirit. Dalawa lang binanggit dito, pero may isa pa na tayo kalaban po. Ang pangatlo na kalaban po natin, yung minsan yung ating sarili po. Yung sarili natin, hindi natin alam, kalaban pala natin. Na halimbawa lang po ito, halimbawa araw po ng linggo. Alam natin na dapat tayo ay magsimba, halimbawa, ganun po. Pero ikaw ay yung sarili mo inatamad. Mas masarap maghiga, manood, or mamasyal. So kalaban mo yung sarili mo, hindi mo alam. So ito yung isang mga kalaban na dapat natin i-conquer o matalo natin sa pamagitan sa tulong ng Panginoong Jesucristo. So, si Pablo, sabi niya, binibigyan ko kayo ng babala, warning. Kasi kung hindi nyo kilala yung mga kalaban ninyo, talo kayo. Kumbaga, magiging alipin kayo. Hindi kayo, para kayo nakakulong. Hindi kayo makakalaya. Sabi ito, enemy to contend with. Kumbaga, meron kang yung kaaway mo, kailangan mo makipaglaban sa kanya. Mightier than we are. Dahil sila ay mas makapangyarihan kaysa sa atin. So, kung sila ay makapangyarihan sa atin, lumapit tayo sa mas makapangyarihan sa ating Panginoong Jesus. Ito ba? An artful enemy. Ano ibig sabihin ng artful enemy?
yung sabihin ko niyan, marami siyang gagawing pandideceive sa tao. Marami siyang taktika, strategy para ang tao ay mapalayo sa Panginoon. Sabi nga po sa John 10:10, di po ba? Sabi ko lang po sa John 10:10. Para sa John, sa 1:10. Sabi po dito, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Pero sabi dito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na mas sagana, lubos, sabi ni Jesus. So, yung kalaban natin, yung si Satan, sabi niya, siya ay meron siyang kinukuha, ninanakaw sa atin. Manira. Gusto niya tayo ay wasakin. Hanggang sa tayo po ay bawian ng buhay kung kinakailangan. Gusto niya tayo ay mapatay tayo. Parang yung pinaka-goal niya, tayo ay mamatay. So, yung una, yung magnakaw. Marami siyang ninanakaw po sa atin, si Satan. Marami siyang, kasi siya po ay deceiver. Maniling lang. Kala mo maganda sa paningin mo, pero ang dulo pala niya ay mapapahama ka. So, dinideceive niya. Dinadaya niya ang ating paningin, yung ating isipan, para mapalayo tayo sa Panginoon. Ninanakaw, halimbawa time. Magandang mamasyal ka na lang. Sa halip na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yung sa yung binanggit pa isa po na yung pag-destroy, gusto niya mag-destroy tayo. Yung family natin, gusto niya mag-away-away yung family. Maliit na bagay, pag-aawayan po ba? Gusto niya, natutuwa si Satan pag gano'n ang nangyayari. Sa halip na love na naghahari po sa isang tahanan. So, ito yung mga gustong makita ni Satan sa mga Kristiyano, lalo na sa mga Kristiyano. Lalo na ikaw na Kristiyano. Kasi, si Satan ay, dapat kay Satan ka na eh. Kaso nag-change ang mind mo, gusto mong sumunod sa Panginoon. Kaya siya, gusto niya, ikaw ay isa sa target niya na mapabalik ka niya sa kanya. So kaya po si Pablo nagbibigay sa atin ng warning. Tandaan nyo lagi, meron kayong kalaban. Nakikipaglaban lagi kayo araw-araw. Flesh and blood. Yung evil spirit. May mga ginagawa sila, hindi natin sila unseen, hindi natin sila nakikita. Ang huli dito sabi niya, they are near us. Yung kalaban natin malapit lang, halos nasa pintuan lang ng ating, nandiyan na sa pintuan. Merong sa Bible binabanggit na umiikot sila, yung kagaya ng leon na umuatungal. Tinatakot ka. So, kung tayo ay pangunahan ng takot, talagang tayo ay madali po tayong matatalo. Tandaan po natin, sabi kanina, God is in our side. God is always on our side. Nasa pahalig tayo ng Panginoon. Hindi basta-basta tayo gagalawin ni Satan or kung walang pahintulot ng ating Panginoon. Christian life is a conflict between good and evil. Merong laging pagpipilian ka, masama at mabuti. Gagawin ko ba ito o matutuwa kaya ang Diyos
pag ginawa ko itong mga bagay na ito. So meron laging choices po. So, kaya kailangan natin po yung banal na espiritu na magpapaalala sa atin ng mga Word of God na ating pong pinag-aaralan or nasa memory natin po. Pangatlo, makita po natin Christian weapon, yung mga kagamitan ng isang Kristiyano. Christian must fight with weapon provided. Ito po yung the armor of God. Ulitin ko po, Christian must fight with weapon provided the armor of God. Ito po yung mga armor of God. Una po, yung pong belt of truth, sintron. Sintron ng anim po siya. Number 1, belt of truth, sintron ng katotohanan. Bakit kailangan natin isintron yung katotohanan? Kasi nga, si Satan po ay liar, sinungaling. Sabihin niya, huwag ka na mag-pray. Hindi ka naman nakikinig ang Diyos sa'yo. Kumbaga, i-discourage ka niya. So, belt of truth, isuot po natin. Sa bawat, di ba yung mga nagmumotor, pagka mayroon kang motor, kailangan na kumpleto ka sa o sundalo. Kumpleto ka sa uniform. May helmet, mayroong sandata,